Noong unang panahon, may isang nayon kung saan halos lahat ng tao ay naghuhukay ng ginto. Ang kanilang araw ay nagsisimula at nagtatapos sa pag-aasang makahanap ng kayamanan sa ilalim ng lupa. Isa sa kanila ay si Thomas na nakatira kasama ang kanyang asawa at anak. Sa nayong iyon, bago ka makapaghukay ng ginto, kailangan mo munang bumili ng lupa, maliban na lang kung mayroon ka na. Walang sariling lupa si Thomas, kaya bumili siya. Nilagyan niya ito ng bakod at inangkin bilang kanya. Hindi nagtagal, nakakita ng ibang mga taga na yon ng maliliit na piraso ng ginto sa kanilang mga lupa. Ang ilan ay yumaman, nakapagpatayo ng malalaking bahay at nakabili ng mga sasakyan. Gulit, hindi ganoon ang nangyari kay Thomas. Mula nang mabili niya ang lupa, 2 beses lamang siyang nakakita ng ginto at parehong maliliit na piraso pa. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Hindi niya pinalitan ang kanyang lupa. Araw-araw siyang naghuhukay, naniniwalang balang araw ay makakakita siya ng malaking tipak ng ginto. Ngunit, hindi ito dumating. Lumipas ang mga taon at lumaki ang kanyang anak at nakisama sa kanya sa paghuhukay. Magkasama silang naghukay, ngunit wala pa ring ginto. Dumating ang panahon na tumanda si Thomas. Nawalan na siya ng lakas para maghukay, kaya ipinasa niya ang lupa sa kanyang anak bilang pamana. Sinabi niya, "Anak, huwag mong susukuan ang lupang ito. Ipagpatuloy mo ang paghuhukay sa iisang lugar. Huwag mo itong papalitan o ipagpapalit." Sumang-ayon ang anak sa salita, ngunit iba ang laman ng kanyang puso. Sinabi niya sa sarili, "Ang lupang ito na hinukay ng aking ama mula pagkabata hanggang pagtanda ay wala namang nahanap na ginto. Gusto pa niyang ipagpatuloy ko? Huwag na lang." May sarili siyang plano. Bilang paggalang sa kanyang ama, nagpanggap siyang susunod. Ngunit palihim niyang ipinagpalit ang lupa sa isang bagong lupang hindi pa nahuhukay. Hindi niya ito sinabi sa kanyang ama, kaya nanatiling walang alam si Thomas. Ngunit ang bagong lupa ay wala ring pinagkaiba. Wala rin siyang nakitang ginto roon. Tuwing uuwi siya, nagsisinungaling siya sa kanyang ama na patuloy pa rin siyang naghuhukay sa dating lupa. Isang araw, may hindi inaasahang nangyari. Nasa bahay si Thomas nang marinig sa radyo ang balita, may natagpo ang napakalaking ginto sa kanyang lupa. Ang mismong lupang ginugol niya ang buong buhay sa paghuhukay. Tuwang-tuwa si Thomas, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sinabi niya sa sarili, "Alam ko, kaya hindi ko iyon pinalitan. Alam kong darating ang araw na may makikitang ginto roon." Ngunit hindi niya alam na ipinagpalit na ng kanyang anak ang lupa. Hindi na ito sa kanila. Pag-uwi ng anak, may dala itong maliit na piraso ng ginto mula sa bagong lupa. Masaya itong sumigaw, "Tay! Tay! May nahanap akong ginto!" Napakasaya ni Thomas. "Alam ko anak, narinig ko na sa balita. Binabati kita sa atin. Kaya ako sinabi na huwag mong papalitan ng lupa. Alam kong doon matatagpuan ang pinakamalaking ginto. Salawat sa Diyos, naging matapat tayo." Ngunit bago pa siya matapos, inilapag ng anak ang maliit na piraso ng ginto sa mesa. "Hindi po dito galing sa lumang lupa, tay. Pinag-isipan ko po ang sinabi ninyo. Pero napagtanto ko na buong buhay ninyong itong hinukay pero wala kayong nahanap. Kaya ipinagpalit ko ito sa bagong lugar. Doon ko po ito nakuha." Natigilan si Thomas. Nadurog ang kanyang puso. Nanginginig ang kanyang boses. "Anak, paano na ang malaking gintong natagpuan sa lupa ko? Sino na ang may-ari? Kanino mo ibinigay ang lupa natin?" Nalilito at nanginginig, tumakbo ang anak papunta sa lupa. Pagdating niya, nakita niya ang mga estrangherong naghuhukay at kumukuha ng malalaking tipak ng ginto. Nanghina siya. Bumagsak siya sa lupa at napaiyak, hindi makapagsalita. Dumating din si Thomas at nakita lahat. Pareho silang umiyak. Sumigaw ang anak, "Tay, patawad po. Hindi ako natiwala sa inyo. Kung nakikinig lang sana ako, sana atin ang lahat ng gintong ito." Umiiyak si Thomas. "Anak, sinabi ko na huwag mong papalitan ng lupa. Hindi ko iyon sasabihin kung hindi ako naniniwala na darating ang araw na magbubunga ito. Ngulit ngayon, napunta na sa iba ang biyaya ng lupang iyon."
Tatalikod na sana sila at aalis ng malungkot, ngulit biglang may tumawag sa likuran. "Ginoong Thomas, sandali lang. Ang gintong ito na natagpuan sa inyong lupa ay para sa ating dalawa. Alam ko kung gaano karaming hirap, pawis at pagsisikap ang ibinuhos niyo rito. Kung hindi dahil sa mga taon niyong paghuhukay, walang makakapansin na may kayamanan dito. Kaya hahatiin ko ito ng pantay sa atin." Sa sandaling iyon, napalitan ng saya ang lungkot ni Thomas. Tumakbo ang anak at niyakap ang bagong may-ari ng lupa. Ngumiti ang lalaki at sinabi sa bata, "Ito ay dahil sa iyong ama. Kung hindi dahil sa kanya, wala akong ibibigay sa iyo." Luhang nagsabi si Thomas, "Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa kabutihan mo. Pagpalain ka nawa ng Diyos." Ngumiti siya kabila ng kanyang mga luha. Aral ng kwento: huwag mong baliwalain ang karunungan ng iyong ama. Maaaring mukhang lipas na siya, ngunit dala niya ang mga aral na hinubog ng pangrasal. Ang nakikita ng matanda habang siya ay nakaupo, maaaring hindi makita ng bata kahit pumakyat pa sa pinakamataas na puno. Huwag magmadali sa buhay, huwag basta sumuko. Minsan ang tagumpay mo ay isang hakbang na lang ang layo, ngunit marami ang sumusuko ng maaga, nagsisimula muli at nakalinghinan ay nagrereklamo na hindi sila pinagpala ng Diyos. Maging matapat, maging matiyaga at patuloy sa pagsisikap. Darating din ang iyong panahon at magiging sulit ang lahat ng iyong pinagdaanan.